bayan. Itong pagdalaw, dinalaw po, mga minamahal, ni VP Sara Duterte, itong si Senator Rodante Marcoleta. VP, wag kang mag-alala, VP Sara. Wag kang mag-alala, Vice President Sara Duterte. Dahil baka sa susunod, ikaw na din ang nandyan sa kulungan at ikaw naman ang dadalawin. Diba? Ng ibang mga senador. Yung BGMP, no, malapit nang makukumpleto. Kay Padilla, may insertion pala si Padilla sa Intramuros ba yun, Kedeme? Yung B, si, diba? Sino yung B, mga minamahal sa BGMP? Diba? Si Bong Revilla. Yung G, si Jinggoy. Yung M, si Marcoleta. Nako, yung P. Yung P. Mga minamahal si Padilla na kaya. So anyway, ito. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte itong kanyang asong nauulol na si Senator Rodante Marcoleta. Panoodin muna natin tong video na to. Balita. Oo, mga minamahal. Wait lang. Alright. Live, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene, please. Peter Atrica, binisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta na ngayon nananatili sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon sa nakalat nating mga impormasyon mula sa sources, around 7:43 ng umaga nakarating sa Campo Crame si VP Sara at nakita umalis. Ina ni Marcoleta na to, biglang nagkasakit, hindi pa din ba gumagaling hanggang ngayon? Hindi pa rin ba gumagaling? Itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Ha, forever na lang ba yung magkakasakit? Diyan na lang ba yan sa ospital? Ha, gano'n na lang ba yung labanan natin ngayon? Kapag makukulong, biglang may sakit. Gano'n na lang ba yun, ha, mga minamahal? Ay, ma. Convoy nito, bandang alas 8:35 ng umaga. Sa ngayon, hinihintay po natin ang mga dagdag na detalye ukol dito. Pero sa ngayon naman ay bandang alas 9:30, inilabas naman na sa PNP General Hospital ang isa pang co-accused ni Senator Rodante Marcoleta na si Aristotle Veray para yan iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant para sa kanya kinakarap na kasong plunder. Peter Atrica. Abangan ang mga dagdag. Marlene, isang mabilis na lang, no? Yung pangalawang si Peter, Aristotle, anong pangalan ulit? Hindi ko nakuha. Aristotle Veray, no? Si Aristotle Veray, dahil ihaharap na siya for the return of warrant, sasabihin na rin kung saan siya dadaling piitan pagkatapos. Yes, so depende yan sa magiging commitment order ng Sandigan Bayan pagkatapos na ng return of warrant ng PNP doon. Ikarika. Very good, Marlene. Go ahead with the extra, please. Okay. Nakadalo si VP Sara Duterte kay Marcoleta pero kahapon hindi. Paano yon? Paano nangyari yon? Nakadalo si Vice President Sara Duterte kahapon, ay ngayon, kay Senator Rodante Marcoleta pero sa impeachment kahapon hindi. Ha? Mga minamahal, ano yun? VP? Ha? Kala ko ba for public accountability ka? Bakit parang ngayon umuho ngayong bayag? Diba? Kahit anong gawin yung sakit-sakitan, kahit anong invento yung sakit ni Senator Rodante Marcoleta, baka mabalitaan natin, nagka-cancer na agad si Marcoleta niyan para hindi mapusasan. Alam niyo yan yung tinatawag na selective justice. Dapat pinopusasan yan. Ngayon may nag-comment dito, if she's resigned, there's possible she's lead a Sara Army, her arm group. Eh, kahit naman mag-resign si Sara at kahit naman tumakbo yan bilang presidente, matatalo pa din yan, mga minamahal. If tumakbo, itong si Leni Robredo, walang panalo, mga minamahal. Itong si Vice President Sara Duterte. Oo. Hindi yan mananalo si Sara, Leni versus Sara, walang ganon. Mga minamahal. Grabe. Si Sara napadalaw. Oo. Dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pero kahapon sa impeachment, hindi. Mga minamahal. Kahapon, hindi. Tapos ngayon,
Hindi siya nag-ano ba siya, nag-oath ba itong si Sara Duterte, mga minamahal? Kasi dumating si Sara Duterte ngayon sa Senado. Eh, ngayon parang wala din, eh. Dumating siya, eksenang hanas lang, 'di ba? Sabi niya nga, "I will be blooded but unbowed." Ano ibig sabihin nun? Ha, mga minamahal? Bloody pero wala din kayang patunayan? Naku, wag kami, wag kami, wag kami, wag kami. Wag kami Sara Duterte. Mga taong hindi mo kami dapat lokohin at mga taong hindi kami mga pinanganak kahapon para iyong lokohin tungkol sa mga sinasabi mo na, "I will be blooded but unbowed." Ano yon? So, a-attend ka pero hindi ka mag-o-oath. Gano'n ba 'yon? A-attend ka, hindi ka mag-o-oath. Kailangan ka pang puwersahin, kailangan ka pang buti pa nga kay Marcoleta meron kang ano, eh, meron kang care. How much more kaya sa mga supporters mo, meron ka kayang care? 'Di ba, mga minamahal? Imagine if si Sara Duterte became president and the Filipino youth planning rebellion against her, but she's not win anymore. Hindi, iniisip ko, ano yung magiging future ng mga kabataan? Kasi ang ginagawa ng ama niya ay parang gusto niyang triplehin. Yung kasamaan, yung pagpatay, yung war on drugs. Yung corruption, parang magiging mukhang doble-doble na, mga minamahal. 'Di ba kapag si Sara Duterte, ewan ko nga, eh, bakit tahimik pa yung mga viewers ni Sara Duterte sa bilyones na mga ninakaw nila, 'di ba? Samantalang ang ingay dito kay PBBM like, demolition job talaga yung ginagawa nila kay President Bongbong Marcos. Alicia, sa palagay mo sa una si Digong, drug lord, sabit, Rodante, INC kulto, maglalagay sa banga ang music stories, hindi ko sinasabing drug lord si former President Duterte, but according to Ruy Magarma, di mga alleged hitmen ni former President Duterte, yun yung sinasabi na itong si Digong ay drug lord, mga minamahal. Now, anyway, si Sara umattend, oo. Umattend ngayon. Pakita natin sa inyo, Nagpakita na si Sara Duterte. Nagpakita, mga minamahal. Pero ang kanyang pagpapakita, epek. Oo. Na nagmamatigas, eh. Sabi niya, blooded but unbowed. Oo. Tapos, one sentence, no question. Oo, yan gusto mangyari ni Sara Duterte, mga minamahal. Ang kaisa-isang pangungusap na sinabi ni Sara Duterte pagdating sa Senado, one sentence, no question. Ahay mo, bawal tayong magtanong, mga minamahal? Bawal tayong magtanong? Bawal tayong tanong? Sige nga, sige nga. Panoodin natin 'to. Bawal tayong magtanong, wala tayong karapatan. Nagkuha ka pa ng reporter mo, dapat nagpa-press con ka na lang. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. One sentence, no question, mga minamahal. Bawal magtanong kay Sara Duterte, one sentence lang daw, no question. Isang tanong lang daw, bawal yung follow-up. Paano yun? Paano yung one sentence na tinutukoy? One sentence, no question. Ganyan ba? Ironic, no? Napaka-bubita ni VP Sara Duterte sa sinasabi niyang one sentence, no question. Putangin na, edi sana nagpa-press con ka na lang, edi sana nag-live ka na lang. May nag-comment, si minute na naman yan. 'Di ba? Di naman natin sa impeachment, pumunta lang para magpakita sa defense team niya. Yan na nga eh, nagpakita ngayong araw, pero hindi naman pupunta yan sa impeachment. Alam naman natin yan. Mga minamahal, ano na naman tong kafek-fekan mo, VP Sara Duterte? Ang sabi niya, mga minamahal, one sentence, no question, bawal mag-follow up? Mga minamahal, yan yung tunay na diktador. Oo. Ano yung comment dito? Sayang pera dyan. Tama. Sayang talaga yung pera dito kay Vice President Sara Duterte. Ilang reporters na naman ang pinapunta niya dyan
para sabihin na 'di ba, may pagka-brain deficit din 'to si Sara Duterte. May diferensya sa pag-iisip, eh. 'Di ba, mga minamahal? Nagpakita pero bawal ang question, ano 'yun? Oh, ayaw niya ng maraming tanong kasi hindi niya masagot. 'Yun yung punto, hindi niya masagot, eh. 'Di ba kaya takot siyang tanungin kasi hindi niya kayang sagutin. Kasi baka 'pag sumagot siya, malaglag na naman siya. Siya naman yung mag-iinip. Kumbaga ilalagay niya ang sarili niya sa kapahamakan kaya sabi niya, one sentence, no question. 'Di ba kung hindi ka ba naman tanga? So ganyan ka sumagot kung sakaling humarap ka sa impeachment. Punyeta, nagpakita ka nga lang pero sa defense team mo. Ano 'yun? Tas gusto mo maging presidente? Kako, wala kang utak. Bobo. O tingnan niyo, panoorin niyo ulit, mga minamahal. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sadly no. Sadly no. No question. I mean, one sentence, no question. Siya pa yung nasad. May disability talaga to sa utak. Tama ka, tama ka, Jun Enriquez, eh. 'Di ba? May disability to sa utak, mga minamahal. May diferensya. Natural niya na. Siguro wala siyang diferensya. Natural niya na talaga yung pagiging bobita. 'Di ba? Desperado 'yan. Mga minamahal. At, siya ang may kasalanan. Sabi niya ng questions daw. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ano yung bludgeoning? Ano yung how can we spell bludgeoning? 'Di ba? Spell bludgeoning. Ano yung sinasabi niya? Bludgeoning. Ba't bludgeoning? Ano yung bludgeoning? Sige nga, may research. Ano yung bludgeoning? I will be bludgeoning but unbowed. Ano yun? Parang, Sarah, nagigigil ako. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Maraming salamat. Yun lang. Yun lang. May baliw yon. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ano ibig sabihin dito ni VP Sara Duterte? I will be blooded but unbowed? Anong gusto niyang iparating? May sayad, no, mga minamahal. Takot sumagot. 'Di ba? Alam ninyo, kahit saan nating dalhing lupalop ng mundo si Sara Duterte, yung kanyang statement may violence, no, mga minamahal. 'Di ba? May violence. Gusto lahat, 'di ba, violente. 'Di ba, mga minamahal? Sabi ng ating kaibigan Mima, sa kahit short statement niya, violence pa rin ang bukang bibig niya. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. 'Di ba? Sumagot pero parang hindi abogado. Siya may kasalanan, tapos ngayon tayo pa yung parang nagmamakaawa. 'Di ba, mga minamahal, na sumagot siya sa mga katanungan natin. Bludgeoning is act of striking someone or something heavily and repeatedly with a blunt object. So sa madaling sabi, yung bludgeoning niya hanggang ngayon, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay puro pa din pangtitref. 'Di ba, pansinin ninyo, mga minamahal, puro pa din violence yung nasa kanyang bibig. Kaya nga hindi harap. Kasi mapapahiya lang yung mga lawyer niya. Ano yung sabi ni Michael Powa? Siya daw may kasalanan. Totoo naman.
ano, Michael Powa, ingat ka baka mamaya hindi ka na makita sa mapa dahil sinabihan mo si Sara Duterte na siya naman talaga may kasalanan. 'Di ba? Akala ko ba bloodbath? Blooded? Bloodbath? Ulit-ulit? May blooded ka pang nalalaman, di ka naman uma-attend. Ha? Ano gusto mo sabihin namin sa'yo? Congratulations. Statement ba yun? Few words lang? Madaling i-memorize? Ha? Baka na naman mabato na naman ang laptop si Michael Powa? Ha? Hindi, tama na. Tama na, Sara, tama na. Tama na, Sara Duterte. Tama na, tigil mo na yan. Wag mo nang ipilit, hindi naman kapilit-pilit eh. Wag mo nang ipilit. Hindi naman kapilit-pilit. Kasi hindi naman nagpakita ka pero hindi ka naman dadalo sa impeachment eh. Sige nga, ito ipapakita ko sa inyo. Sige nga, pakita ko sa inyo mga minamahal. Oh, kita ninyo, umattend lang yung grupo ni Sara. Pero mukhang hindi naman 'to pupunta sa trial, pustahan tayo. Umattend lang para magpakita sa kanyang defense team pero mukhang hindi naman pupunta sa trial. Tama ba mga minamahal? Dumating lang sa Senado para i-meet yung kanyang defense team. Pero hindi siya pupunta sa impeachment. Ganon yung yung nakikita ko mga minamahal. 'Di ba? 'Di ba? Oh, sabi nga, VP Sara pumunta sa Senado pero di dadalo sa impeachment. Yun din yung ending. Hindi rin naman pala dadalo. Ba't ka pa nagpakita? Ha? Mga minamahal, ba't ka pa nagpakita? Tapos nagbigay ka ng statement mo, pambaliw. 'Di ba? Hungry for exposure. Tama. Mga minamahal, uhaw sa exposure. Kasi gusto agad, siya, tawag dito, laging na highlights. Di ba may SMNI? Di ba mga minamahal? Di ba may SMNI? Oh. May SMNI eh. Nakakaloka, may SMNI. O, ba't di kayo doon magpa-interview? Di ba? Ganun lang naman yun eh. May SMNI, hindi kayo magpapa-interview. Diyos ko naman. Tapos, eto may nakalagay. Oo, kakapasok pa lamang na balita mga minamahal. Hindi fit to stand sa trial. Itong si Marcoleta. So meaning, mabubura na sa mapa si Senator Rodante Marcoleta kasi hindi siya fit sa trial. Dahil nga sa kanyang kondisyon, ay naman Rodante Marcoleta, ginagamit mo na naman yung kondisyon mo eh. 'Di ba? Pero anyway, diyan ka na lang, pahinga ka na lang sa ospital para walang manggugulo. So dapat ba tayong magsaya dito mga minamahal? Na itong si Senator Rodante Marcoleta is hindi fit para mag-stand sa trial? Ano ba? Matatawa ba tayo dito or hindi? Goods lang ba na sige magkasakit ka lang dyan para walang maingay? Tama lang ba na hindi makadalo si Marcoleta sa trial? Ha, mga minamahal? Kasi ito yung balita eh. Marcoleta's condition is stable but still not fit to stand trial. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin wala pa siyang kakayahan kasi yung kanyang kondisyon. Ano na naman yung kondisyon niya? Yung heart, niya? Yung pagtaas ng kaba ng puso niya? Chest pain? 'Di ba? Marcoleta gumagamit lang ng aircon sa hospital. Totoo? Uy, grabe yun Samantalang sa public hospital, sa mga wards, naka-electric fan lang. 'Di ba? Wala daw siyang wig kaya unfit sa trial. Hindi nakita ko yung mugshot ni Marcoleta mga minamahal. May buhok siya dun eh, ba't ganun? Wala daw siyang kahit mag-attend yan, wala naman siyang credibility. Wag na lang umattend, okay na lang na may sakit ka, Senator Rodante Marcoleta, magpagaling ka na lang. 'Di ba? Ito yung breaking news eh. Breaking news to mga minamahal.
balik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang ating kasamang si Marlene Padiernos dahil ang kondisyon daw sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta ay stable na pero kailangan pa rin ng mahigpit na monitoring ayon sa PNP. Marlene, go ahead. Galing stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Bendel Bayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, nasa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at kasalukuyan kung ano na lang Ay, ang daming x-ray ang ginawa dito kay Marcoleta. Chest x-ray, spine x-ray. Ano yun, nabundol ng sasakyan? Ha? Nabundol ng sasakyan? Ano yun? Chest x-ray? Spine x-ray? X-ray yung kanyang spine. Bakit nabunggol ba yan ng ano? Ng sasakyan? Tangina na ito. Nagdadrama lang. Ang alanghiyang matandang yan. Marcoleta, sunod, magdala ka na din ng neck brace mo. Oo, biglang naka-neck. Gloria yarn, biglang naka-neck brace. Diba? Pambihira mga nagnanakaw yan. Diba? Nagkakaroon ng sakit. Yan na nga yung problema eh. Kapag nahuhuli, biglang nagkakasakit eh. Itong si Sara Duterte, pag nakulong din yan, pustahan tayo, nasa mental yan. Sasabihin niya, baliw ako. Naku po. Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Bendel Bayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, nasa ilang lab test si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray at kasalukuyan kung ano na lang hinihintay ang resulta nito. Fluctuating din umano ang blood pressure ng senador habang may mga pagkakataon din na dumadaing pa rin siya ng pananakit ng dibdib. Nangin na, 50-50 na pala yung buhay ni Marcoleta. Nakakadaing siya ng 50-50 na pananakit ng dibdib. Saan ba sumakit yung dibdib mo? Hindi ka maka-attend sa impeachment? Or dahil nauna ka pang napukpukan? Nauna ka pang makulong? Yun ba yun yung kinasasakit ng dibdib mo? Ibig sabihin niya, nasaktan lang siya. O nabugbog pero di siya susuko. Nasaktan, so hindi niya matanggap eh. Talo ako dito ah. Nilaban ako ng INC, pero wala talo ako, ganon. Nasaktan siya sa ganon? Putik, paano kayo mananalo yan? Ano ba yung mga trial na ginawa? Sige nga, nag-trial kayo, pinaralyze niyo yung EDSA, yung Pilipino nagalit sa inyo dahil ang tatanga ninyo. Nakaabala kayo sa transportation, sa trabaho, may namatay pang mag-ina, 'di ba? Nakaabala kayo. Oo. Nakaabala kayo. Tapos ngayon parang kayo yung biktima. Dahil pinaglaban nyo nga itong si Senator Rodante Marcoleta. Tapos ano yung ending? Akala ata nila mapapahinto nila yung gobyerno. 'Di ba? Ikulong yan, hindi pwedeng i-hospital arrest or house arrest. Ipataw ang pinakamatinding hatol ng batas kay Marco Beta. Incomplete na yan. Incomplete. Sa pag-iisip, INC incomplete. Di ba mga minamahal? Nasyak ako sa balitang 50-50 si Marcoleta. Next time galingan ninyo para hindi kayo napupunta sa kulungan. Bayani, patuloy ka na lang mahigpit na monitoring sa kalusugan ng Marcoleta. Nasa ngayon ay dahil pa rin yan sa kanyang edad na 72. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. So, baka totoo na nga yung balita. Mga minamahal, dahil itong si Senator Rodante Marcoleta ay nakulong sa kasong plunder, baka itiwalag na? Tama ba? Naamoy niyo yung nararamdaman ko? Baka itiwalag na itong si Senator Rodante Marcoleta dahil nga yung kanyang pinanggagagawa, tingnan ninyo, kahit nag-rally na yung INC, hindi napigilan yung impeachment, yung plunder case ni Rodante Marcoleta. So meaning, dahil nga napatunayan na mayroon siyang plunder na kaso,
Ibig sabihin ititiwalag siya? So, kasi sa pagkakaalam ko yung INC malilinis. Pinasok ni si Marcoleta ang may kagustuhang pasukin ang, pulitika. Ngayon na nabalikan siya, ngayon na ano kaya reaksyon ng mga ABS-CBN ngayon? 'Di ba, bilog ang mundo, eh. 'Di ba mga minamahal? Si Rodante Marcoleta yung ano dati, yung, namuksa sa ABS-CBN. Ano kayang nararamdaman ngayon ng ABS-CBN? Masaya siguro 'no, 'di ba? Tapos nung nalaman na baka posibleng itiwalag itong si Marcoleta, naku po, iba na 'yun mga minamahal. Oo, kapag itiniwalag itong si Marcoleta, siyempre malilinis yung INC. Hindi naman nila well, sabagay choice nila 'yan, 'di ba? Choice nila 'yan mga minamahal kung ititiwalag nila si Marcoleta or dudungisan ng INC yung kanilang pangalan. Siyempre kung ako yung ministro, gagawin ko, expelled ko na lang kasi wala talaga kaming, miyembro na magnanakaw, 'di ba? Other news, Iglesia ni Cristo have violate revised corporate code dahil sa rally nila. Possible they are lost their business and close their old chapel according to Security Exchange Commission. Malapit na yan. Kasi idadaan daw sa proper investigation. Yung INC, idadaan sa proper investigation. So, meaning kung idadaan sa proper investigation, itong si Marcoleta at itong buong simbahang INC damay-damay na 'to, 'di ba? So, ang sisi dito kay Marcoleta kasi siya naman yung pinaka punot dulo nito, 'di ba mga minamahal? Mima, yung audio mo lagi na lang may garagal. Paano may naggagaragal ba? Pasensya na, Ay, hinahawakan ko kasi yung mic, eh. Masyadong maluwag ang pagtrato kay Marcoleta ni John Vic. Dapat nga sila ni John Vic yung nagsasama diyan, eh. The INC case, economic sabotage ang kaso dapat. Posible 'yan, yung economic sabotage na 'yan. Posible 'yan dahil na-paralyze nga yung government for how many days dahil sa kalokohang ginawa nila. But anyway, yung BP ni Marcoleta hindi pa din bumababa. I don't know kung kaya niya pang mabuhay nito kasi 50-50 yung lagay daw ni Marcoleta, eh. Alam niyo yung 50-50 mga minamahal, yung ano na, eh, yung 50-50 yung paghinga niya, 'di ba? Di natin alam kung saan siya nasasaktan. 50-50 yung paghinga ngayon ni Marcoleta, eh, 'di ba? Pananabutay ang tawag diyan. Ngayon 50-50 yung kalagayan mo, oh, hanapin mo yung Diyos mo, oo. Humingi ka ng pasensya, oo. Kasi ang lakas ng amats mo, oo. Sumailalim pa daw siya sa lab test, mga minamahal. Kita niyo 'tong balitang 'to? Sige nga, sumailalim daw sa lab test. Diyos ko. 'Di ko mabibig ng mga DDS at INC kasi politiko nila gumawa sila ng infamous sa sakit-sakitan. Oh, 50-50. Si Police Lieutenant Colonel Benali Ibayani, ako po ay isang nephrologist. Ako po ang presently ang chief po ng Internal Medicine Department po. Ano ba gusto namin nilagay po ni Senator Marcoleta? Sa ngayon po, undergoing pa po kami ng workup sa kanya for further evaluation pa rin siya. Nag-aantay pa rin po kami ng mga results ng mga labs na ginawa po namin sa kanya. Paglaso. Ano ng mga lab test na ginawa? Blood chem, the usual, the basic po natin, na ECG, blood chem, chest x-ray, to the echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical area, cervical spine. Ma'am, kumusta po yung BP monitoring case na ito? Continuous po ang BP monitoring namin sa kanya, and continuous po ang BP monitoring. Pero sobrang special treatment naman diyan kay Marcoleta. Nasobrahan naman sa special treatment, walang gano'n. 'Di ba? Nakikipagbardagulan pa yan sa Senado ta's ngayon biglang nagkasakit. Ay naku! Ate Mims, baka po bobo si Marcoleta gaya ng lahat ng Ka-Angel, the brother of Edward Manalo, INC will be see the rise but they fall like an empire's fall. Yeah, unfit, na-comatose, gano'n ba 'yun? Anyway,
Mayroon tayong Abante Bisaya mamaya mga minamahal, meron tayong Abante Bisaya today. So, hoping mga minamahal na manood kayo dahil ako'y papunta na. Ingat mga kababayan. Pa-like ha, i-like ninyo. Ang nagla-like nito nakikita ko, nagpa-pop up sa akin para ma-shoutout ko sa Abante Bisaya mamaya. Ingat mga kababayan.